What I will be discussing here will be my opinion only. It will always be up to you to decide which one is more appropriate for you, your situation, and your finances. I am just here to shed some light and share my knowledge on this matter and hopefully enlighten you on deciding on what suits you better. Architects News Update. Ito naman is napag-uusapan lang at hindi naman to personal or kung may mga tinatamaan, hindi naman po kayo ang pinapatamaan ito at for educational purposes lang naman itong ginagawa natin para sa kalaman din ng mga pagdating sa construction kasi marami pa tayong hindi alam. Kahit naman ako sinasabi ko sa inyo, marami pa akong hindi alam, pero marami na rin akong alam na pwede natin pag-usapan para for educational purposes lang ba habang ngayon ang tawag dito holiday kasi ngayon fiesta ng China. Okay, balik tayo. Ang topic natin ngayon medyo masila na naman to kasi medyo confidential na naman, pero ito wala naman akong by experience lang naman ako. Marami akong experience ito, hindi lang sa isang project, maraming project na akong pinagdaanan, hindi lang sa mga experience ko, halos 5 project yata na experience ko ganito yung nangyari. Okay, simula tayo kasi ang magsisimula tayo dito ngayon sa client, tapos kay contractor, tapos kay financier, tapos ngayon kay subcontractor. Ito yung kwentuhan na talagang matindi. Paraging nangyayari to pero hindi ito alam siguro nila. Kahit mga abogado hindi rin naiintindihan. Gusto ko nga makarating dito sa Senado para mapag-usapan regarding dito sa 4 na import sa mga ganitong situation na hindi naman marami kasing maraming butas na hindi ko maintindihan kung paano siya magiging solid yung services na yan, yung usapan. Ibig sabihin na walang conflict of interest or walang masasagasaan kasi palagi may nasasagasaan sa ganitong mga situation okay? Ganitong experience by experience. Sa client ngayon, hinire ngayon si contractor. Nung hinire si contractor naman may financier. Si financier naman, tiwalang-tiwala din naman siya kay contractor. Tapos ngayon, dahil sa tiwala naman si contractor kay financier, ang movement kasi ng contract na to is yung parang hindi ko alam kung anong contract to basta may nangyari talaga to. Si client nagbabayad ngayon kay financier. Si financier naman ngayon nagbibigay ng pera ngayon kay contractor. Si contractor naman ngayon babayad ngayon kay subcon. With agreement yun. Tapos ang gagawin naman ngayon ni contractor is magbaback to back siya kayo kay subcon. Minsan ganun, minsan hindi naman, pero ganyan nangyayari. Palaging ganyan nangyayari na napakahirap. Minsan hindi ko alam kung tama pa ba yung ganyan kontrata kasi dapat may general lang tayo, may general contract. Kung sana may batas na magkukontra sa kanila sa ganyang kontrata na dapat hindi pinapatupad yung, kaya lang no choice naman si subcon kundi pumatol din minsan sa mga ganyang kontra kasi walang trabaho, wala rin mga wala rin ibang choice kundi kontrata na kahit minsan naabuso na sila, wala sila magawa kundi sumunod na lang. Ngayon nakakawa pero siguro
darating yung panahon na matulungan din natin sila na may angat nila yung antas ng kanilang trabaho. Ngayon, nangyari kasi ganito. Si client, may mga project manager yan. Ngayon, si client, may project manager, di under na yun ng project manager si contractor. Ngayon, ang head ng construction ni sa supervision si client is ngayon ang kumuha ngayon kay contractor, pero nakipagpirmahan naman yan si contractor doon kay client, pero hindi pa rin siya nakikipag-usap sa may-ari. Direct ang usapan lang nila is dun sa may sa pinakahid lang mismo ng client na pinakahid. Ibig sabihin yung position nun, siguro sabihin na natin operation manager sa construction. Yun sila ngayon, dahil sunod-sunuran yan si contractor ngayon kay operation manager ni client. Ngayon si operation manager ni client is siyempre meron yan dun kay contractor. Si project manager meron din. Masaklap naman siya, pero ngayon si contractor ngayon, dahil sa malaki na bibigay ngayon kay operation manager, project manager, tsaka kung iba pang departamento ng client, siguro naubusan din ng budget, hindi natin alam. Pero ngayon, nung naubusan ng budget ngayon, magsasuffer ngayon yung subcontractor. Dahil sabihin na natin, si contractor magbibigay ngayon bibigay ngayon kay operation manager. Si financer ngayon, magbibigay lang naman si financer kay contractor. Ngayon si contractor naman magbibigay ngayon dun sa mga kasi ang nagpasok ngayon kay financer, si operation manager din. Ngayon parang tuta lang to si contractor, maging puppet ba, ganyan ang pagpapapa. Ngayon ang nangyari is ngayon, dahil tiniwalaan din naman ng mga subkonto na contractor, abang talagang may talaga sinasabi kasi may mga sakyan, pero nakikita ko is puppet lang naman siya ni financer. Ngayon, dahil sa puppet siya ni financer, hindi naman sa puppet, hindi ko naman sinasabing masama yung pagiging puppet, kasi nakikita na din naman sila dyan, trabaho din naman niya yan. Hindi ako sinasabi na masama yan, kaya lang ang affected dito masyado yung mga tao nagtatrabaho sa ibaba, kasi sila dun nagbibigay na sila ng mga pera dun ngayon magsasuffer ngayon sa baba pag hindi nababayaran. Ito hindi naman to kaya lang nangyari is si subcon ngayon magkano na lang sabihin niya na siguro ito talaga yung church experience na lang, tapos sasabihin niya ngayon na si contractor is siguro pag nagkapera pero sana mapagbigyan mabigyan ba ng hindi naman attention, sabihin ko na ng attention, kasi medyo maselan yung situation, kasi experience ko nun talagang hindi nabayaran yung siguro yung mga pangatlong kontrata yan. Doon pa sa nauna, yung pangatlong kontrata, ibig sabihin yung pinakabagong kontrata, yung kontra ko kasi ngayon, halos tatlong baitang. Mga nauna pa, yung pangatlo. Ang nangyari, ganito hindi nabayaran ngayon yung mga tao, halos yung mga foreman, kawawa. Tapos yung mga tao hindi nabayaran. Ngayon, minsan kinakausap nga nung
kontraktor yung mga tao, hindi na dumadaan ngayon kay kontraktor, kay subcon dahil gusto niyang patapos talaga yung project kasi naiipit din siya dun kay financier tapos dun kay client. Dahil dun, pinatapos niya ngayon dun sa, ano, sa mga tao. Ngayon, nung pinatapos niya ngayon dun sa tao, ang mga tao naman ngayon, kawawa. Kasi hindi nabayaran. Pero tinapos nila. Halos konting-kunti na lang, okay na lang kasi civil rules ang ginawa nila. Ngayon, dahil sa ganun nangyari, parang ang nangyari is, siyempre na tapos na project, halos ano na kasi pinapalayas din sila, parang ganun rin nangyari nung nakaraan. Pinalayas din sila, halos 90% na lang, 90% natapos na. Halos sabihin na natin mga okay na lang kasi wala naman yung retention na napag-usapan. Ngayon, pagkatapos nung pinalayas siya ngayon sa site sila. Ngayon inaras pa nga siya dun sa site Ngayon, inaras siya sa site yung mga tao. Umalis na lang ng kasi wala nang laban kasi sabihin na natin, may mga pera nga yung contractor. Yung mga tao kawawa kasi hanggang ngayon hindi pa sila nababayaran. Tumatawag nga sa akin yung iba. Sabi ko sa Diyos na lang natin yan siguro kasi siyempre mahirap lumaban sa malaking tao. Buhay natin yung malagay sa langan. Ngayon dahil sa nangyari na yun experience ko talagang kawawa yung mga nasa baba, yung pinakamababa kasi yung project manager hindi na rin tumulong yung project manager ng client hindi na rin tumulong yung head nung hindi na rin tumulong yung operation manager hindi na rin tumulong. Ngayon plano nga nila magpatulpo hindi pa yata hindi pa sila nakakapunta kasi siyempre wala rin mga budget. Tapos yung mga forma, apat na forma niya yung experience ko dun yung isang ang tumatawag sa akin ng forma niya naghahabol pa rin pero sabi ko nga sa kanila hindi natin pwedeng madaliin yan kasi may process dyan pero sana makarating din po sa ibig sabihin mabigyan sila ng tulong kahit dun sa mga sa client side yung client kasi hindi na rin tumutulong gaano nga kung sino makakatulong sa kanila kasi ako by experience kawawa talaga sila at yung iba dun yung nangontrata yung subcon kawawa rin hindi rin nabayaran kasi back to back agreement yata yung nila kawawa talaga pero sana may mabigyan ng attention din yung mga tao kasi may mga pamilya na minsan nga nagsasabi sa akin na sira daw yung pamilya yung buhay ng pamilya nila regarding doon tapos yung iba wala talagang magawa parang gusto lang ang naawa ko sa kanila kasi bilang nila head nila dun nakikita ko yung situation nila hindi ko talaga hindi ko natulungan ng pabigla-bigla pero sana matulungan natin yung mga tao. Friendly reminder by JJ Mads.